ang ating konsensya. Mga kapatid, nauubos ang panahon ng hindi natin namamalayan sapagkat kadalasan ay busy tayo sa ating mga ginagawa. Busy sa hanap buhay, busy sa pag-aasikaso sa pamilya. Ngunit marami rin kasi ang abala hindi lang sa pagharap sa mga problema, kundi gayon rin ay abala ang marami sa pagpapasarap lang sa buhay. Habang kinakasangkapan ang kahit mga mahihirap na kapatid. Mas nakakatakot nga ang ganito. Yun bang sobrang sagana sa buhay na dahil rito ay minsan na lang naaalala ang mga bilin ng Diyos. Ang kanyang utos na dapat ay paggawa natin sa pag-ibig sa kapwa at hindi lang puro pansarili. Hindi ibig sabihin ng sinasabi kong maalala ang bilin ng Diyos ay ang pagkaalam lang sa Biblia o kahit pagdalo sa simbahan. Kapatid, tayong lahat kasi ay may kaalaman sa ating puso nang sa dapat ay mabuti at tamang gagawin para sa kapwa. Hindi maikakaila ng sino man sa atin na wala tayong konsensya na nagpapaalala sa atin tuwina. Sapagkat nailagay na ito ng Diyos sa puso ng bawat isa. Pinatunayan nito ni Paul sa kanyang sulat para sa mga hintil na taga-Roma noon. At dahil tayo ay hintil nga, na hindi Hudyo, ay natutupad rin sa atin ang ganito. Romans 2 verse 14 to 15. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Konsyensya nga ang nagsasabing mali ang ating gagawin. At kung tama naman ang ating ginagawa, ay siya rin ang nagtatanggol sa atin. Wala na ang lumang kasunduan or old covenant. Pinalitan na nga noon pa man ng bago. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Na ang lahat ay makikinig na lang sa bulong at udyok ng konsensya, hindi sa buyo ng demonyo, dahil wala na silang kapangyarihan noon pa man. Sapagkat ang lahat ay ginawa sa wangis ng mabuting Diyos, tayong lahat ay may kakayanan at kaalaman rin sa kabutihan. Kaya sinabi ng kasulatan na ito na ang new covenant natin sa Diyos. Hebrews 10 verse 14 to 17. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Sanctified na ang lahat mula pa noon. And the Holy Spirit also testifies to us. For after saying, This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them. He then says, And their sins and their lawless deeds I will remember no more. Mga kapatid, kung sakaling kailanganin pa ang mga pagtitipon sa simbahan, dapat na para na lang sa paghahanda at pag-oorganisa ng mga maitutulong sa mga nangangailangang kapatid. At hindi na para sa pagsamba at pag-aaral pa sa sinasabing paraan ng kaligtasan, na magkakaiba pa nga, kundi ay ang pag-iibanghelyo na nagbabalita ng sa mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang katanggap-tanggap na tunay na pagsamba na sa Diyos ay ang paggawa sa pag-ibig para sa kapwa. Ito ang katotohanang dapat ay ipinamamalita, hindi ang kung ano-ano pang sinasariling paniniwala ng mga simbahan na pinagmumulan ng pagkahiwa-hiwalay ng tao. Dahil tayong lahat ay mayroon ng higit na mahalagang dapat na tinutupad bilang kanyang mga anak na napaiilalim sa bago ng kasunduan, ang kanyang New Covenant. Ito na ay ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa na siyang tunay na pagmamahal rin sa Diyos. Wala nang mas mahalagang pangbilin kaysa rito. Mark 12 verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Ito na nga mga kapatid, mahalaga na tayo ay manatili sa kahit pagsisikap na makasunod sa Diyos sa utos niyang paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Sinabi natin kahit sa pagsisikap, sapagkat alam naman nating napakahalaga sa tao ang tunay na layunin at balak, na kung nagsisikap tayo sa paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi man natin nagawa dahil sa pagkabigla, nagbalak naman tayong totoo para sa mabuting gawa, kaysa kasi sa pagbabalak na paggawa ng masama sa kapwa.
Rito ay gawaing hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat ang kasalanang nagagawa na hindi sinasadya ay kabutihan pa rin galing sa puso ng matuwid. Samantalang ang pagsadya at pagbabalak ng gawaing hindi mabuti sa kapatid, hindi man natuloy, ay kasalanan pa rin dahil binalak nga. Lalo na't paulit-ulit itong ginagawa, ito na ay nagdudulot ng kamatayan. Kamatayan na siyang kabaligtaran ng buhay. Buhay naman kung kapiling ang Diyos sa walang katapusang panahon. Habang katotohanan rin na may mga taong sadyang hindi na nakikinig sa bulong na kabutihan ng kanyang puso. Gamit-gamit pa nga ang pangalan ng Diyos at ng kanilang simbahan. Kaya kung tawagin sila ay mga taong walang konsensya. Pero hindi ibig sabihin ay wala ang konsensya. Naroon, pero hindi lang sinusunod. Dahil rito, ay nasanay na sila sa panlalamang at pang-aapi ng tao na para sa pansariling kapakanan. Ninanakaw nila ang kahit pera na para sa mga mahihirap. Kaya sa likod ng kanilang kasaganahan sa mga material na bagay, ay puno rin ang kanilang buhay ng pag-aalala, kakulangan at kalumbayang hindi maipaliwanag. Kapatid, totoo kasi ang sinabi ng Diyos na ating aanihin rin ang anumang kasamaan na itinatanim natin sa buhay na ito at gayon rin sa pagtatapos ng buhay sa katawan, na siyang kamatayan na at pagkakahiwalay sa Diyos. Kaya't magpasalamat pa rin tayo sa kabutihan ng Diyos. Bagamat walang impyerno, na kung saan raw ay pahihirapan ng tao araw at gabi sa walang katapusang panahon, kamatayan namang walang kahit pag-asa na mabuhay pa. Ito ang katapusan ng lahat sa kanila. Wala na. Natapos na silang lahat. Kaya sa mga nagsasabi ng ganito, hindi naman pahabaan ng buhay to, kundi pasarapan ng laban rito. Mas gugustuhin na natin ang hindi lang mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga nagpakabuti sa kapwa at nagsikap na makasunod sa Diyos, ay ang buhay na walang hanggan sa kanila. Kasama ang Panginoon sa walang katapusang kagalakan ng puso. Ikaw na ang pipili, kapatid, ng iyong susundin. Kaya gamitin mo ang iyong konsensya.